Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito na po at Ma'am Ana, dumating na po yung pinadala mo sa aking mga kandila para sa sa pagre-ritual. Ayan. At ating bubuksan at ipopost sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube na patunay na dumating po ang inyong pinadala sa akin na mga kandila sa pagre-ritual. Yan, pangkalahatan sa negosyo, lahat na po pangkalahatan ng ritualan dito. Ayan, sa mga gusto pong magpa-ritual, yan, kung gusto ninyo na magpa-ritual sa akin, ay kayo po ang magpo-provide ng mga bilihin na mga kandila. Ayan, kung gusto po ninyo na na magpagawa ng ritual o naabala kayo sa pagbili ng kandila, ay isend lamang ninyo ang inyong payment sa pag-order ko ng kandila para ma-order ko. At pag mga dadating dyan dito mga mahigit isang linggo, kasi minsan po kasi mga kapatid ay tumatagal po ang pagdating ng mga parcel gawa nung tinatawag na may delay din yan sa opisina, nadidelay din minsan, lalo na sa delivery o sa masama ang panahon, kaya minsan nadidelay. Yan ang pagdating dito, pag pina-order niyo yan sa akin, mga mahigit 5 days o 7 days bago dadating dito kung wala pong problema sa opisina. Ayan, at i-open natin dito mga kapatid. Yan. Mahigit din ito mga kapatid, mga isang linggo din bago dumating dito itong sa LBC. Yan. Patunay na na-receive natin ang kanyang padala ng mga kandila. Yan. Para sa Biyernes masimulan ko na ang ritual. Ay, yung mga nagpa-ritual diyan sa akin mga kapatid, ay tuloy-tuloy po ang ritualan diyan sa sa pagsasagawa ng ritual baklas, sa lahat ng sa lahat ng lahat ng uri ng itim na mahika o kung ano man mga pinapabaklas, mga malas, sumpa, ay tuloy-tuloy pa rin ang aking pagbabaklas diyan. Minsan po mga kapatid ay hindi ko na po napopost sa social media, sa YouTube, kasi gawa po ng busy. May mga nagpapagawa ng pangontra, may nagpapagamot aktual sa online, may nagpapa-reading din. Minsan mga kapatid pagod din po ako sa mga kaya minsan hindi ko na po ipinopost. Meron din na ginagaya din yung mga pamamaraan ko. Meron ding kinukuha yung mga picture na ipinopost ko tapos kiniklaim na sa kanila galing yung mga ritual na yon para gamitin sa panluloko. Ayan, kaya minsan ay nag-iingat din ako, kaya ayaw ko rin na masira ang pangalan ko sa social media at lalong lalo na sa inyo. Ayan po, ayaw ko po yung ganun. Kaya minsan kinukuha nila yung mga picture tapos ginagamit sa panluloko. Yon, sabihin na sa kanila daw yung ganito, ganyan. Yan. Tuloy-tuloy po yan mga kapatid, wag po kayong mag-alala. Tignan natin kung ano pa yung mga ibang pinadala ni Ma'am Ana sa akin. Yan, kasi ang inano ko lang doon sa kanya ay mga kandila lang. Ay siya, dapat madami. Ito mga kapatid, yan yung kandila na pina-order. Yan. Iba-iba po kasi mga kandila ito dapat dyan sa pagre-ritual. Ganun dapat. Kasi pangkalahatan na, para isang ritualan na lang. Yan, para isang ritualan ang pagsasagawa sa baklas ng sumpa, gayuma, lahat ng uri ng itim na mahika, kamalasan, sa kalusugan, lahat dito mga kapatid ay masasagawa natin ng isahan na lang para hindi na para hindi aksaya sa oras. Yan. Ang ganda ng mga kandila na ibinili ni Ma'am Ana para sa kanyang ritual, pagpaparitual. Yan. Ang po sa ritual mga kapatid ay hindi po ako naniningil, sapagkat ito ay donasyon lamang. Donasyon, hindi po ako naniningil ng mga malaking halaga. Yan, sa pagsagawa ng ritual, kayo ang magpo-provide ng mga gamit. Ako ang magre-ritual, kayo nang bahala sa donasyon kung magkano yung i-ano niyo sa akin, i-donate. Dahil yan ay binibili ko rin po ng mga
mga kailangan ko sa spiritual, tulad ng mga insenso, kamangyan, yung mga gamit ko din sa ano, yung mga incense stick na yan lahat. Mga kapatid, yan yung mga ginagamit ko sa ano, sa mga pagki-cleansing ng mga bahay. Yan, hindi ko po yan, yung mga donasyon na yan ay hindi ko po ginagamit sa mga ano, sa mga walang kwentang mga bagay. Ayan, ginagamit ko yan sa mga about sa gamutan din. Kung may mga personal akong mga bagay na gustong bilhin, ay binibili ko po, mga kapatid. Hindi ko po ginagamit yung mga ano ninyo, yung mga pinapadala ninyo about sa payment sa dito sa kandila. Hindi ko po yan ginagastos, at naka ano po yan, mga kapatid, nakabook po yan, nakalagbook yan kung sino ang nagpapa-order. Nakalagbook po yan kung sino magpapa-reading o sino magpapagamot aktual, ay meron pong waiver yan, mga kapatid, merong waiver yan dyan. Kaya hindi po ako ano, ayaw ko rin na masira ako sa aking mga client. Yan, unang-una ay ang pulang kandila. Yan, galing pa kasing Quiapo to, kasi pag sa Quiapo tayo bibili ng mga kandila ay mas lalong mabisa, sapagkat yan po ay nablisingan yan, mga kapatid, may bisa yan. Yan, matagal-tagal na rin akong hindi nakapunta ng Quiapo. Yan, kasi pag ako ay nanggagamot sa Maynila, pag may ginamot ako sa Maynila at may ano ko doon, may gamutan at may pinupuntahang pasyente, ay dumadaan po talaga po sa Quiapo at nagsisimba talaga. Ayan. Ayan ang katotohanan dyan, mga kapatid, para hindi masyadong ano, para tulong na rin sa mga taong nangangailangan ng spiritual. Ito yung orange yata ito, mga kapatid, ito yung pula. Yan. Talagang nag-effort talaga si ma'am na ano, si ma'am Ana, kasi yung pwesto niya ay pinaritwalan niya dati sa akin. Yan na yan. Yung pwesto ni Ma'am Ana ay gustong kami no agawin ng isang may ng isang nagaano ng pwesto doon, kasi po yung kanilang pwesto ay napakaswerte po, kasi nung time na ginawan ko ng ritual. Ayan, kaya inano niya sa akin na magpa-ritual ulit para tumigil na yung taong gustong magano sa kanya. Hinahabol talaga yung pwesto, sapagkat napaka-buenas at marami po kasing bumibili sa kanyang pwesto. Yan. Kaya inano niya talaga at magpabakla siya ng malas, tumigil na yung mga taong naninira. Kasi yung mga tao kasi ngayon, mga kapatid, yan kasi ang unang mga sakit ng tao, yung mga naninira na yan. Yan. Yan si Ma'am Ana ay napakabait na na aking client na regular na. Kung may mga kaibigan yan na gustong magpagamot, ay sa akin po nire-refer ni Ma'am Ana. Ayan. Ito yung dilaw na kandila. Talagang nag-effort talaga si Ma'am para masagawa ang ritual. Kasi pag sa Shopee kasi o sa kaibigan ko na nag-aano ng mga kandila, ay mga kapatid, matatagalan. Minsan umaabot ng sobra 1 linggo. Kaya yung mga client na nagpapagawa ay iniisip ay tinatakbo na yung pera, o nagastos na yung pera na andyan. Hindi ko ginagastos yan. Pag sa pera, mga kapatid, ay napakakuripot ko talaga, totoo lang. Tinatago ko po talaga yan para kasi pag ginastos mo yan at pag dumating ang parcel, wala kang iabuno dyan, ay sasakit ang ulo mo dyan. Ganun yun. Iniisip ng iba, kaya sinasabi na matagal yung ay ginagastos na yung pera, pero hindi. Wala akong ganung ugali, mga kapatid. Yan. Ito yung green. Ang green naman, mga kapatid, ay ang magandang ritual sa green na kandila ay tinatawag na sa negosyo yan. Yan. Sa pula naman, mga kapatid, ay sa magandang samahan ng pamilya. Kasi may mga purpose yan, mga kapatid, na
ano yan, meron akong guide niyan kung ano yung mga purpose ng mga kandila na yan. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-ritual ng ganun ang kandila, yung iba-iba yung kulay. May mga purpose yan bago ka mag-ritual. Yan. Tulad ng puti ay kahilingan. Yan. Ang blue ay kalusugan. Ang green ay para sa negosyo. Yan, ang pula ay para sa kaayusan at pagmamahalan ng inyong pamilya. Yan ang ano, diyan may mga purpose yan. Hindi pwedeng mag-ritual ka ng mag-ritual na wala kang alam sa sa ritualan, kasi pag nagkamali ka diyan ay may balik yan. Hindi, ang pagre-ritual kasi ay dapat maingat kang diyan. Maingat mong isasagawa yung mga pamamaraan na yan, kasi pag ikay nagkamali diyan ay may balik yan. Yan ang sabi ko sa inyo mga kapatid. Itong blue sperma candle, ito galing Quiapo. Blue, white, yan, green, red, yan. Kalimitan kasi sa mga negosyo ngayon ay kompetensya mga kapatid, kompetensya, siraan, kung ano-ano yung mga hindi magandang lumalabas sa mga kasi ang tao ngayon mga kapatid, pag naninira yung mga tao na yan ay sikreto yan manira. Kaso ganito, pagalingan kasi yan ng pagalingan kasi ng mga salita na magaganda, pero deep inside mga kapatid ay iba ang intensyon. Ayan, itong violet, itong dilaw, itong orange. Ayan, yan ang mga kapatid sa pagre-ritual, pangkalahatan na hindi din iisa-isa, kasi para isahan na lang yung pagre-ritual, na lang, all in one na ang pagre-ritual para maganda. Ayan ang pagre-ritual. Ang pagre-ritual po mga kapatid ay hindi po basta-basta yan. Pag nagkamali ka po at meron din pong kumukontra dyan at mahina po ang iyong mga kaaralan sa mga ganyang pamamaraan, ay mababalikan ka. Hindi po basta-basta na magre-ritual ka lang na ganto ganyan. Mali po yun mga kapatid. Yung may iba kasi na mga manggagamot nagsasabi lang ng ritual, pero hindi nila alam kung ano ang purpose ng ritual. Yan, ritual sila ng ritual, di nila alam kung ang ritual na palang pamamaraan nila ay nauwi na pala sa masama. Yan, dalawang klase ang ritual mga kapatid. Merong mabuti, merong masama. Ayan. Meron din sa kandila naman mga kapatid, sa ritual, 3 uri ng kandila ang meron. Kung ikaw ay nasa sa inyo kung gagawa kayo ng kung ipapagtanggol niyo ang inyong sarili o kung 3: itim, puti, tsaka pula. Ang itim po ay ang kahilingan niyan ay mga masasama. Depende po sa patungkol sa paggamit ng kandila. Ang puti po ay nakadepende po kung din po, kung mabuti ang inyong kahilingan. Ang pula naman po ay pamarusa, nakadepende po, marami pong purpose ang pagre-ritual. Yan ang sabi ko sa inyo, mabuti o masama. Ang tandaan ninyo mga kapatid, piliin ninyo ang mabuting ang mabuting pamamaraan sa pagre-ritual para mas lalo kayong pagpapalain. Yan, di tulad ng ibang manggagamot diyan, magre-ritual, sisingilin 5K, babaklasin lang daw ang sumpa. Mali 'yon. May isa diyang manggagamot na yung piling malakas, siya daw yung malakas, tapos ginagamit niya yung mga aral ng mga guro namin dati para lang katakutan yung ibang mga pasyente, tinatakot para singilin ng 10,000, 20,000. Yan yung manggagamot na walang disiplina sa sarili, kasi ang pinapairal ay ang sariling personal na interes at sa ginawa ng negosyo ang panggagamot. Kaya yan, yung tao na yan ay hinahunting na yan ngayon. Hindi na makakauwi yan sa kanilang lugar. Siguro ay may nagsabi na hinahunting yan, at malaking pera ang niloko niyan sa isang pasyente niya na sobra na mahigit 1 milyon na yung niyan. Tapos binantaan pa ako ni kesyo ganto, kesyo ganyan, na yung mga kaaralan ko ay kaya niya daw masuhin, kaya niya daw
sibatin niya daw ako. Dito ngayon mga kapatid ay nakatayo pa rin ako at nakasalita pa rin. Yung mga tao kasi na mga ganyan, ang mga taong puro salita lang, puro kuda, ay mga walang laman ng utak niyan mga kapatid. Kay ganito, pinangangalandakan niya sa social media, mangkukulam daw siya. Kay ganito, kay ganyan, ay marami na daw siyang pinahirapan. Ang mga mangkukulam kasi mga kapatid, ito yan. Ang mga mangkukulam, hindi yan lumalantad sa social media. Sa totoo lang, hindi yan lumalantad. Takot lumantad yan ang mga mangkukulam. Siya, pinangangalandakan niya, ganito, ganyan. Mali yon mga kapatid. Yung mga mangkukulam ay hindi basta-basta. Hindi yan mga tao na gumagawa ng na nagpapasikat, na nagbibideo na about sa pagsasagawa ng pangkukulam, ay hindi yan mga yan. Tapos kung makapag-post sa social media, ganito ganyan, akala niya ay malakas siya, akala niya ay walang siyang katapat. Ay sabi ko sa iyo, kilala mo na kung sino ka. Kaya mag-ingat-ingat ka, baka pag ipinost ko tong mga conversation natin na ay kawawa ka, mapapahiya ka. Yung feeling na malakas ang iyong malakas ang daw ang iyong kaaralan, tapos pag mo sa akin, humingi ka ng pasensya, wala kang kaaralan sa spiritual dahil sa mga pinagagawa mo, mga pinagluloko mong mga tao. Talagang pag ikaw ay siningil niyan at binalikan niyan, talagang kawawa ka. Sabi ko sa iyo, mapapahiya ka sa akin. Ayan, dapat sinasabi ko sa iyo, manggagamot ka, umayos ka, hindi yung tatakutin mo yung mga pasyente mo na kaysyo ganito, kaysyo ganyan, hanggang alas 12 na lang kailangan ganito gamutin, sisingilin ng malalaking halaga. Ay nako, sabihin ko sa iyo, ay ako ay kaibigan kita, pero pag ako ay tinalo mo, sabi ko sa iyo, ay di kita tutulugan, hayop ka. Yan ang ko sa iyo. Ang advice ko lang sa iyo mga kapatid, advice ko lang sa iyo, pag manggamot ka lang ng hindi kita ina-advisean lang kita, kasi ayaw kong mapahamak ka. Yan, kasi marami ka nang niloko, marami ka nang nakabanggang manggagamot na mga may galit sa iyo. Yan mga yan, nagtatanong yan sa akin na kung kilala. Yan, ay ako ay nasa sa inyo na yan. Kung nag-aaway kayo, bahala kayo mag-aaway, magpatayan kayo diyan. Ay wag niyo akong idamay sa inyong katarantaduhan. Yan yung ko lang, na pati ako ay nababanggit mo sa kapwa manggagamot natin, ay yung mga manggagamot ay nagsusumbong sa akin. Anong tingin mo sa akin? Wala akong mga kakilalang manggagamot? Luzon, Visayas at Mindanao kilala ako ng mga kapwa manggagamot, dahil unang-una wala akong nakaaway o nakabangga na mga manggagamot, at nirerespeto din ako, nirerespeto ko din sila. Ayan, kaya kung ka, mamili-pili ka ng tinalo mong manggagamot, ay hindi lahat ng manggagamot ay mahaba ang pasensya. Ayan, ako sa totoo lang mga kapatid, ayaw na ayaw kong makasakit ng kapwa, sa totoo lang, dahil naranasan ko rin yan nung ako ay biktima rin dati ng itim na mahika, na ayaw ko ring maranasan ng aking mga client, pasyente ko at mga niniwala sa akin, kasi ranas ko yan mga kapatid, ranas ko yan. Kaya hanggat kaya na ko ang pagtulong sa kapwa, ay ginagawa ko para sa ikabubuti ng lahat. Yan, tapos yung tao na yan ay wala talaga. Ang tao kasi mga kapatid na nag-aaral ng lihim na karunungan, merong disiplina yan sa sarili, merong pagmamahal sa mga kapwa niya, merong merong mga may mga purpose yan, may mga may mga layunin dapat yan. Pag ikaw ay naging manggagamot, sa aklat pa lang na iyong tinatangan ay merong 7 gintong layunin dyan. Pag nasunod mo yung 7 na yan, magiging mabuting manggagamot ka. Ayan, hindi tulad ng isa dyan, nagkaroon lang ng kaaralan sa isang magaling na guro, ginamit niya na sa pananakot, ginamit niya na sa walang kahiyaan. Pangit yung ganun. Dapat yung ganyan ay gamitin sa tama, hindi yung ginagamit sa kasamaan, ginagamit sa pangsariling interes para magkapera. Ako wala akong problema sa iyo, pero kung anuhin mo ako,
ay yan ang ano natin. Ingat-ingat lang din kasi hindi lang ako yung nakabangga mong manggagamot, meron ding iba, meron ding mga bigating mga manggagamot din at hindi basta-basta. Kaya ang sabi ko sa iyo ay mag-ingat ka lang, baka mabigla ka. Baka biglain ka lang sa ano, baka biglain ka lang diyan sa kinakatayuan mo at di mo maano yan. Yan lang ang ano ko. Yan lang ang pangaral ko sa iyo bilang kaibigan kasi ayaw ko rin na mapahamak ka. Yan. Sabi ko lang sa mga manggagamot diyan na may galit sa iyo ay labas ako diyan kasi problema ninyo yan. Ako ayaw ko nang may nakakabangga akong mga manggagamot na mga, siyempre pare-parehas lang ang layunin natin na makatulong sa kapwa. Tapos ganyan lang yung anuhin mo, yung dadaan mo sa takot. Kung ang ibang manggagamot ay nadadaan mo sa takot, iba ako mga kapatid. Tahimik akong tao pero sabi ko nga mabait akong kaibigan pero masama akong kaaway. Ayan lang. Bago ako nagdedesisyon ay pinag-iisipan ko, pinagpaplanuhan ko 'yan. Hindi ako yung tipong ibang manggagamot diyan na mahilig lang sa kuda, mahilig lang sa ano, hindi iba ako manggagamot. Disiplinado ako sa sarili ko. Marunong akong mag-control. Marunong ako mag-control ng aking emosyon. Ayan. Kaya dapat ano natin, pag-ingatan din natin ang ating profesyon, ang ating trabaho sa panggagamot na hindi rin masira. Kasi ang panggagamot natin ito, kahit ganito lang ang ating trabaho, ay marangal ito. Wala kang inapakang tao, wala kang ano. Pero kung may niloloko ka o may inaagrabyado ka o may ginawa kang masama sa kapwa mo, ay talagang mapapahama ka dyan. Yan kasi ang kayabangan kasi ng isang tao, pag hindi mo yan nakokontrol ay mapapahamak. Ayan. Kaya lang ang ano ko sa iyo, manggamot ka, baguhin mo ugali mo. Kasi iba na ang ano ngayon, iba na ang panahon ngayon kaysa dati. Yan. Kasi kung ikaw ay manggagamot, kung ikaw ay sinungaling na manggagamot at kung ano-ano ang sinusumbong mo sa iyong mga kaibigan diyan, sa mga kakilala mong manggagamot na paninira, kung ang pangalan mo ay sira, ay wala nang maniniwala sa iyo kahit ano pang paliwanag mo, kahit ano pang magandang matatamis na salita sa na ibibitawan mo sa mga taong pinagsasabihan mo ng ganyang pamamaraan, ay wala nang maniniwala. Ayan lang ang ma-advise ko sa iyo. Ayan lang mga kapatid, at sana maunawaan mo, alam mo kung sino ka, di na kita babanggitin. Yan, pinangaralan kita kasi ayaw ko lang na mapahamak ka. Kung takutan lang din ang naman ang basihan, ay hindi mo ako matatakot sa ganyan. Kasi ako may kaaralan din ako pero ginagamit ko sa tama. Hindi ako yung tipo na tao na balasubas. Yan. Balasubas sa mga kapwa. Ako ay yung mga pasyente ko, yung mga client ko ay mga ano yan, mahal na mahal ko yung mga naniniwala at nagtitiwala sa akin. Yan. Kahit tanungin mo yung mga yan, kahit anong ano mo diyan, ay wala kayong masabi sa akin na yan ang mga client ko, niloko ko, pinirahan ko, kung ano-ano yung mga hinihingi ko diyan sa kanila. Wala akong ugali na ganun. Kung may ibigay man sila sa akin o may papasalamat sila sa akin at gusto nila akong bigyan ng mga blessing nila, tinatanggap ko kasi bukal sa kalooban nila yun. Kasi ang blessing ay di dapat pwedeng tanggihan. Ayan po. Wala po dyan ni isa na nagreklamo na naningil ako kahit dito sa aming munting tahanan na ito. Walang pasyente dito na siningil ko ng mga 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 pa. Wala akong siningil na ganyang kalaking halaga. Yan. Pero pag sa pangontra ay naniningil talaga ako. Kasi ang mga sangkap ko dyan, sa mga sangkap, sa mga kung ano ang mga ihinahalo ko dyan sa mga garapa o kung ano ay binibili ko yan mga kapatid. Yan, naniningil talaga ako. Pero sa mga gamutan, donasyon lang. Ayan. Hindi ako nakakatulog na na may niloloko akong tao, naniningil ako ng mahal. Ayaw ko ng ganun. Unang-una, pag naningil ka ng mahal at hindi naman gumaling ang pasyente mo, meron din namang tao kasi mga kapatid na
tinulungan mo na nga, kung hindi gumaling ang isang tao, ikaw pa ang mapapasama kasi ganto, kasi ganyan, hindi gumaling. May mga ganyang pamamaraan. Kaya piliin ninyong kahit nakakagawa tayo ng mga mabuti, ay meron pa ring mga masasama tayong naririnig sa ano natin, sa mga background ng mga ibang mga tao. Yan. Kaya dapat maging magiging mausisa tayo sa bawat kaharap natin, kasi ang bawat kaharap nating tao ay meron dyan na iba nagpapanggap, nagkukunwaring kesyo ganto, kesyo ganyan. Dapat mahusay kayo sa pagkilatis ng tao. Yan mga kapatid, yan lang ang ma-advise ko. At sa mga baguhan pa lang dyan, pag alam ninyong pang-doktor ang sakit ng tao, ay wag na ninyong patagalin at sabihan na ninyong na pang-doktor talaga ang sakit niyan. Kasi pag pinakialaman mo yan na pang-doktor ang sakit niyan, habang tumatagal na hindi nalulunasan ng pang-doktor na gamot yan, ay mas lalong lumalala ang sakit ng isang tao. Ayan, wag ninyong ipilit na ang sakit ng tao ay spiritual kahit physical naman. Ay dahil yan ay mapapahamak ang pasyente mo. Lalo't lalo na pag buhay po ang nakasalalay diyan. Yan, kaya dapat mag-ingat din tayo sa ating mga paghawak ng pasyente, dahil hindi po lahat ng mga pasyente natin ay puro spiritual ang sakit ng ating pasyente na ginagamot. Dahil meron pong iba diyan, kalimitan ay physical. Dahil po sa nagkakasakit sila sa physical, gawa po sa ating mga kinakain natin, dahil ang mga kinakain natin ngayon ay puro na mga chemicals at kulang tayo sa mga lifestyle o mga exercise. Kaya minsan yung mga taong ay nagkakasakit ng physical, at minsan abuso din, mabisyo, inom, yan, mga sa pulutan, sa mga pagkain ng mga mamantika, kung ay diyan nagkakaroon ng sakit ng isang tao. Yan, kaya kalimitan ay hindi po lahat ng sakit ng tao ay spiritual. Yan, kung physical ay dapat ipadoktor na ninyo para malapatan ng kaagarang lunas. Yan, at hindi po lumala ang kanilang sakit. Pero pag spiritual na nasabayan lang sa physical, kalasin ng spiritual bago dalhin sa doktor. Yan, nakalas mong spiritual na sakit at dalhin sa doktor para magkaroon ng tuluyang kagalingan. Ayan, ganyan dapat ang pamamaraan. Yan, hindi yung lulukuhin ang tao kahit physical ang sakit, sabihin kulam, tapos tatakutin pa kasi pag hindi ito magamot ng alas 12 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, mamamatay, madadamay pamilya ninyo. Imbes na tulungan ninyong makomfort ang inyong pasyente, tinakot nyo pa, nagkaroon pa ng na-depress pa lalo, nagkaroon pa ng ng panic attack yung tao. Paano kung may sakit sa puso yun at inatake yun, ay di kayo mapapahamak doon, kasi yung mga pinagsasabi din kasi natin, ayusin din. Yan, ako ay bago ako naging manggagamot ay nag-aral ako sa panggagamot, sa kabutihan sa pag-aaral. Hindi ako nag-aral ng pamamarusa, hindi ako nag-aral ng mga kasi pag ikaw maging manggagamot ka, mag-aaral ka rin yan, para ka ring doktor, para ka ring pulis, para ka na ring para ka na ring mga sundalo, nagpapataas ng rangko. Ganon din tayong mga manggagamot, pero tayo nagpapataas ng mga antas natin sa spiritual. Ayan, kasi kung ang mga mangkukulam ay mayroong mga antas yan, dapat tayo ay mag-aral din tayo sa mga panggagamot, kung anong panglunas yan, mga halamang gamot, para saan yung mga gamot yan. Yan, kung yan ba ay physical o spiritual. Yan, ganun dapat, hindi yung manggagamot ka lang ng ganto, manggagamot ka lang ng ganyan, tapos sisingilin mo ng hindi ka totoong manggagamot. Dahil ang totoong manggagamot, mga kapatid, ay hindi talaga naniningil. Depende rin po sa tao, depende din po sa kasi may mga traditional din po sila, naniningil din sila, kasi may mga yung iba ay nagbabayad din ng mga tax. Yan, lalong lalo na pag mga kilala o sikat na silang mga yan, hindi rin natin mapipilit yung ibang tao ba't sila naniningil. Pero sa akin lang naman, opinion ko lang sa sarili ko, hindi po talaga naniningil. Kasi ang totoong manggagamot po, mga kapatid, kalimitan po ang taong naniningil ng malaking pera ay hindi po 100% po ay hindi po gumagaling. Maliban na lang kung ang taong nagpagamot sa inyo ay malakas ang paniniwala sa Panginoon at naniniwala talaga sa kanyang kagalingan,
yun po ay pwede po, may posibilidad po na gagaling po ang ah, ating ang ating pasyente. Ayan, yan po ang ano diyan. Kasi ako sa mga kapatid, ang isasabihin ko lang sa inyo, pag kayo po ay nagpagamot sa akin, mag-PM po kayo para ma-schedule, kasi ang dami ko ring mga schedule online. Yan, actual, gamutan, reading sa sa online video call. Yan po, hindi po, kaya minsan po mga kapatid, bihira ninyo ako nakikitang lumalabas ng bahay. Lalabas man ako, balik agad sa bahay kasi di ako nagtatagal, kasi gawa nung makikipagbandingan man ako sa kaibigan ko, di ako nakakapagtagal ng pakikipag-usap, gawa nung pag umalis ako, mayroon pong mga pasyente na dumadating dito sa bahay. Sayang din naman, lalong lalo na kung galing pa sila sa mga malalayong lugar. Ayan, sa mga nagtatanong diyan, ba't bihira lang daw ako na bihira lang daw ako nalabas. Yan po ang rason diyan kung bakit hindi po ako lumalabas, dahil po sa mga pasyente na pasulpot-sulpot lang dito. Yan. Ayan po mga kapatid. Yan, kasi busy din, para ma-set natin ang schedule, kung magpa-reading, masulat natin ang schedule diyan para natin, para hindi po tayo magkagulo ang schedule ng may gamutan kasi yan mga kapatid, may gamutan actual, actual, online, yan, ritual, paggawa ng pangontra. Sa totoo mga kapatid, wala pong pahinga ang aking katawan, pero pero patuloy pa rin ako sa pagtulong sa mga taong naniniwala lang sa akin. Ayan, patuloy akong, hanggat malakas ang katawan ko, hanggat kaya ko, ay hindi ako magsasawa na tumulong sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ayan, sa mga sa mga tao po diyan na minsan ay nagtatampo na wala ng oras sa mga ganto, walang oras sa trupa, walang oras sa mga barkada, wala ng oras sa ay wag po kayong wag po kayong magtampo sa akin, dahil iba na po ang aking ngayon, ang aking obligasyon. Marami po akong mga ginagawa. Yan. Kaya makalabas man ako ng bahay, uwi agad, kasi may mga pumupunta dito mga pasyente, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Ayan, sa mga po mga kapatid, ay sa mga nagpapa-home service, ako po mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo, hindi po ako basta-basta nag-home service. Kung gusto ninyo na magpagamot kayo, ay pumunta po kayo dito sa bahay. Ayan, gagamutin ko kayo actual, kasi kung ako ang pupunta sa inyo, yung mga gamit ko sa gamutan, madami, mabigat. Kung dadalhin ko pa yon, mahihirapan ako. Pupunpunin ko na naman sa mga pwesto, babalik ko na naman. Kung gusto ninyo na magpagamot, kayo ang pumunta dito. Yan, kayo ang pumunta, para magamot natin ng para malunasan natin ng karampatan, lunas. Ayan mga kapatid, ang mga dyan, ang dapat. Yan lang naman yung ko. Yung mga nag-PPM dyan, yan, ito yung mga nag-PPM dyan sa akin na magpapagamot ng alas 8 ng gabi, ay hindi po ako lumalabas ng bahay alas 8 ng gabi. Ayan, hindi po ako lumalabas ng kasi yung mga ganyang mga bagay ay mga kapatid, pahinga na po ng tao yan, kasi pagod din yan kung magpapagamot ng gabi. Kung gusto niyo magpagamot kahit gabi yan, pumunta kayo dito sa bahay. Yan, dito sa Antique lang. Hindi yung ako ang papapuntahin ninyo ng alas 8, alas 9, alas 10 ng gabi para gamutin lang kayo. Ay, hindi ako tangang tao, kasi di natin alam kasi mga kapatid, kung tayo ay pupunta sa isang lugar at gabi, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa daan. Yan yung ng mga mindset at yung mga gabay ko, dahil yung mga tao ngayon ay hindi na mapagkakatiwalaan. Ayan, kahit kakilala mo yan, at kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip niyan o niyan, ay yan mga kapatid, hindi talaga basta-basta. Ako sa totoo mga kapatid, sa ngayon hindi po ako basta-basta nagtitiwala kahit kani-kanino, kasi kinikilatis ko ang taong pwede kong pagkatiwalaan, kasi ngayon bihira na. Ayan mga kapatid, kasi ranas ko rin na masiraan ako, sinisiraan ako ng patalikod, binabackstab ako, kahit anong pakita ko ng maganda sa kanila ay nagiging masama pa rin tayo. Kaya minsan ay hindi na ako nagtitiwala man ako, pero hindi basta-basta. Yan.
ilang sa mga magpapagamot dyan, na mga magpapa-home service ng alas 9 ng gabi, alas 10, ay hindi po ako hindi po ako available na ganyan. Kasi pagod na din ang katawan ko, may mga nag-i-schedule din minsan ng gabi nagpapagamot online, lalong-lalo na sa mga OFW na gusto magpagamot sa akin, ay ini-schedule yan mga kapatid. Kasi magkaiba kasi ang oras dito sa ating lugar at sa ibang bansa. Ayan. Kaya intindihin niyo ako, sana maunawaan niyo ako na kuminsan hindi ako nakakapunta gawa nung mga kapatid. Sobrang busy ko talaga. Ayan, kahit maglalabas man ako sa bibili sa bayan, bumabalik agad ako. Ayan, kasi may mga schedule yan, may nakalagbook yung mga yan. Kasi pag pag tinanggihan mo yan o nawala sa yung iba nagtatampo, iba ay yung iba ay naman ay nakakaintindi. Dahil alam din naman ng mga client ko na yung mga ginagawa ko ay hindi rin basta-basta. Kasi marami rin talaga akong ginagawa. Ayan, hindi lang sa paggawa ng pangontra, hindi lang sa ritual, magpapa-reading. Ayan. Yun yung mga taong kahit ganyan ay ginagawa ko ang aking tungkulin pa rin para makatulong sa ating kapwa. Ayan mga kapatid. At napahaba na ang ating yung kwentuhan. Yan lang, hanggang dito na lang mga kapatid. Yan yung advice ko sa manggagamot na yan na tudo panakot na yan. Ang masasabi ko lang sa iyo, hangga't maaga pa, magbago ka na. Dahil yung mga ginawa mo ay hindi na makatarungan. Ang dami nang nagagalit, dami nang naghahanap sa iyo. Yan. Yung 1.8 million na niloko mo sa pasyente mo, hindi mo mababalik yon, hindi mo matutumbasan ng buhay mo yon. Yung 1.8 na inano mo. Kaya dapat baguhin mo ang ugali mo para wala kang para lahat ng tao ay maniwala sa iyo. Wag kang magawa ng mga kwento na kasinungalingan. Kasi ka diyan, masisira ang pangalan mo bilang manggagamot, wala nang magtitiwala sa iyo. Ayan lang. Ang bata-bata mo pa, wala ka pang 20 years old. Ganyan na ang pinagagawa mo. Dami mo nang ng tao. Baka hindi ka abutan ng sa ganyang ginagawa mo. Kaya iwas din sa mga ganyan. Kung gusto mo magkapera, magbanat ka ng buto, hindi yung manloko ka. Yan, dahil sa totoo lang mga kapatid, walang umaasinso na tao sa panluloko. Yan ang sabi ko sa inyo. Yan yung mga kapatid. Dahil lahat ng bagay ngayon sa ating mundo ay pinaghihirapan, pinagtatrabahuhan. Yan, tulad ng yung ganyan, manggagamot ka. Mahalin mo ang iyong ang posisyon bilang manggagamot ka, dahil yan ang sa iyo, yan ang makakaahon sa iyo kung sa totoo lang mga kapatid. Hindi yung lukuhin mo ang tao. Yung 20 mil na niloko mo, pag ang pera kasi mga kapatid, pag dinaan mo yan sa panluloko sa kapwa mo, ay hindi yan tumatagal. Walang manluloko na di yan tumatagal sa kamay ng isang tao na nanloko ng kapwa. Walang pera na tumatagal sa ganyang tao na nagluloko ng kapwa niya. Ayan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Yan lang po.